Ito guys, URC. Pero yung dilata, mga ligo yan guys, mga ligo. Tsaka ito, mga ano to, mga 5-5 and mga Carne Norte na Lucky 7, Argentina. Ito yan. Force ang ahente natin dyan, no? At 2 box ng birch tree na per tie na 33 grams. So yan. So ito ay terms. Si Force, terms na ako. At nagpapalakad ako ngayon kay URC, mga product ni URC. Usually, mga Jack and Jill products. Nagpapalakad na ako for booking sa malaking truck, terms din. So, ayan. No? So, unti-unti. Nag-ano tayo. Okay? Hindi mo ba ng pag-asa? Direct, sa amin ba ito kuya? Sa amin? Ako, i-ano na natin. Kumbong Pilipinas yun. Makikita nyo sa chocolate crispy yun. Ano to? Rice crunch lang. For ano lang to? Sa kami lang mga distributor. Opo, ma'am. Ay, ano, friend. Sa customer ma'am, wala pa po natin. Ano natin, kung mawiwin tayo, bago na lang pakulo. May free ba ako? Wala ma'am. Yan ma'am, kung may makukuha dyan, yun ang pinaka... Ba't wala bang talo rito? Meron ma'am. Eh, paano yun? Kawawa naman. Akala ko tuloy yung ano, yung promo. Ano eh? Tapos na? Stick nila. Thank you for participating. Parehas thank you. No. Wala ma'am. Next time na ma'am. Better luck next time. So, ito lang yung Nestle natin. Ayan. Bibili pa ng bigas si Daddy Park and then itlog. Wala na itlog. Kawawa naman yung ano natin. Ayan. No? Okay guys, muli paalala. May magtataas ng... So, mga magtataas, no? So, September 15, magtataas na ang coffee stick per pack ng 7 pesos. So, sa isang pack, may laman na 48 pieces. So, per pack ay magtataas ng 7 pesos. September 15, coffee stick ng Nestle, okay? And then, wala, may bayar. And then, October 4, magtataas po ang Magic Sarap at ang Swak. Yes. Magic Sarap ay magtataas po ng 2% at ang Swak ay magtataas po ng 25%. Okay? So, kaya mga kasari, maghanda na at mag-stock na. So, sunod-sunod na rin na magtataas ang mga Nestle creams, no? So, ang alam ko ngayong September ang Nestle cream. So, mag-stock na. So, kaya ako nagpapadouble booking na sa ating ahente ng Nestle. Active, sir. Okay? So, yan. Yan, may naghahanap na. Pinababa na yung bigas, guys. Ayun. At eggs. So, ito lang yung Nestle natin. Ayan. Bibili pa ng bigas si Daddy Park and then itlog. Wala na itlog. Kawawa naman yung ano natin. Ayan. No? Ayan, guys. Pasya lang tayo dito. So, ang meron po. Ang kulang natin dyan ay yung ating rose bowl. No? Ayan. Dadagdagan natin yan pagka-order natin. So, yun na yung mga ano natin. Wait lang nga. Yung ating mga in-order kay Force. Okay. Meron na rin tayong Snow Joe. Siyempre, nakashare si Ace. Ayan. Ayan, guys. Hirap na hirap ako, guys, mag-vlog kasi nakukurap ang aking mga videos sa hindi ko maintindihan. No? But, kahit ganun pa man, mag-shoutout tayo. And syempre, meron din tayong itatakel na topic. Okay? So, ang ganda ng pag-aaralan natin for today's video. So, marami tayong matututunan. Okay. So, let's shoutout sa ating last vlog. So, shoutout to Lorna Valera. Busy-busy naman ang tindahan ni Mami Pal. Di pa masyado, no? I do hope, no, this coming days or weeks. Hello, thank you Mama Lonzy. Joy Vlog, hello Mami Pag. Mag-ask po sana ako, paano po kaya ang supplier po ay walang valid na resibo? Gulay po ang tinda, gaya po sa palengke, wala namang kung valid na resibo, paano po kaya yon? So, sige, itakil na natin dito even though it is tax topic. So, ang disadvantage ng walang resibo ang iyong mga suppliers, you cannot just declare. Unless, no, medyo magagawan mo pa ng paraan if you are in OSD, in OSD deduction. So, siguro itemize ka sa ngayon, no? So, ang pag-avail ng OSD, yan ay dapat in the first quarter pa lang ng year.
No? Okay. So, kung nasa itemized ka ngayon, the whole year mag-itemize ka. Now, ano ba yung OSD? Optional Standard Deduction, which is automatically 40% of your declared gross sales would be your declared deduction. So, meaning to say, if you have the legit receipts man or not, ang kagandahan, sometimes it's like formality na lang when it comes to books of cash disbursement. However, if you are itemized, you really have to provide a legit documents that supports your declaration of expenses. So, kaya dapat talagang lahat ng mga bibilhan mo, ipopurchase mo, related or regarding to the business, has a receipt. No, kailangan may nakukuha ka. Now, ito nga yung problema ng ibang mga maliliit na negosyong katulad natin, that not all our suppliers and distributors are issuing us a legit receipt. So, in your part, ano po? Right natin. However, ang disadvantage naman ng OSD is if you are earning derived from sales shout out daw. Ayan. If you are earning derived from the business na around millions in a month, hindi advisable ang OSD. Gawa kasi ng you have to declare also as much as you can para mapababa ang ang final tax due mo. So, nagigets mo ba? So, kaya advisable lang siya if you are earning less than million in a month and so or in a quarter. So, para mapababa. So, yun ang kagandahan naman ng OSD. So, ako, I chose OSD, although I'm earning millions. Kasi naman, not exceeding 3 million naman in a month sa final tax due kasi may mga deduction pa, di ba? So, maganda siya. So, yeah, it's up to you. Aralin mong mabuti kasi hindi porket maganda ang OSD, wala ka ng problema masyado dyan. Excuse me. Kara-karaka ay sinunod mo ang advice ng Mami Park. So, pinag-aaralan din ang sitwasyon ng negosyo before you go into that decision. Okay? So, wala kang magagawa. So, talagang minsan ang nakukuha na natin walang legit na resibo. So, all you have to do is choose your own battle if you want an itemized deduction or optional standard deduction. And take note guys ha, again and again, iba po ang 2551Q at 1701Q or 1701. Kasi sa 2551Q, usually taxable ang business. Sa 1701Q naman is the earnings. Your income from the business. Okay? Magkaiba po yan, ha? Baka po mamaya, isipin yung parehas yan. Okay, Winnie07 watching here, Mami Park. Ellen Pilar, thank you Mami Park sa advice nyo sa akin. Excuse me. Excuse me po. Na-appreciate ko po. Nako, parating pa lang. Kukuha pa lang at saka bigas. Umalis ang Daddy Park. Ayun. Mga maya-maya, mga makapananghali hapon. Ayan. Sabi ni Ellen Pilar, thank you daw sa advice, na-appreciate daw niya. I-try daw niya yung unang option na sinabi ko, yung unang advice, na magbaba ng price, no? Kasi nga, 15 household lamang ang meron kay kay Ma'am Ellen Pilar na target market niya. So, let's say for example, when you are in feasibility studies, no, when you are surveying your location, ang pinaka-minimum na heads per household is at least 3. So, kung 15 kabahayan, even 6 pa sila sa isang bahay, ang counting niyan ay ay dun ka sa minimum. So, kung 3 per bahay, per household, edi 3 times 15 is equals to 45 heads lang ang target mo. And then, iba-iba pa ang needs niyan, iba-iba pa ang kailangan. Kasi, baka may baby, may estudyante, may matatanda, may teenager, ha? Wala, baby. So, yon. No? And then, after that, no, kung magbababa, de okay, no? So, there is 3 magiging effect niyan, no? So, unang-una is magiging possible advantage to your part kasi tataas ang iyong sales. Kasi customers will choose you among your competitors kasi bababa ka ng presyo. Ang pangalawa naman na effect is if among your competitors ay may kumasa. Ibig sabihin, nakipag-price war sa'yo. Bumaba ka, Ellen, ha? Sige, bababa rin si Adarna. Ganon. No? So, kung may makikipag-price war at talagang binabantayan ng presyo mo at makikipagtagisan, so you have to be prepared in that. Pangatlo, ay ang
mga ibang competitors mo na maaaring makapagsara na dahil sa liit ng market na paghahatian nyo, and then baka hindi na rin makaya tamarin, the last part or the last effect is may mga magsasara, no? So we're not wishing to end like that. However, wala tayong magagawa. Ganyan kasi sa kalakaran talaga ng negosyo. Matira, matibay. Yun ang ano yan. Wala tayong magagawa dyan. So, kaya kailangan madiskarte, magaling, marunong, no? Kahit maliit ang tindahan, marunong lumaban. Okay? Lumaban in a way na yung ikaw lang, hindi ka makakasagasa, no? So, paliitin ang price mo, pababayin ang price mo is not meaning na sinasagasaan mo sila technically. Kasi yan ay talagang kalayaan natin yan. That is a freedom. Pakilagyan na lang dyan, ma'am. Dito sa ibabaw. That is your freedom to do, no? So, no one will dictate how you price, how you have your price strategy. Okay? So, thank you, Ma'am Ellen Pilar. And then, Teresita Baron, 4944. Tapos, no, yung kalaban mo nanonood pala sa akin. Charot. No, Ma'am Ellen, yung mga kakompetensya mo nanonood pala sa Mami Park. Aha, yung pala advice ni Mami Park, ha? Nakatawa. Just kidding aside, ako. Teresita Baron, thanks sa shoutout, Mami Park, ikaw na talaga. Judith Ramos, galing naman po, dami talagang stock. Ano? Meron. Ayan. Sabi pa ni Ma'am Judith Ramos, Mami, taas na ng wash sugar dito sa amin. 70 per kilo, sa inyo po magkano na? Mura pa sa inyo kasi dito po 72. And then tutubo pa kami ng mga sari-sari store. So dati si Ate Lourdes 770 lang. Tapos itong huling kuha ko sa kanya, nag-72 siya. So kaya naman ako, hindi na ako nagbago ng presyo. Ang kilo ko, per kilo ko ng wash dito ay 82. Ang kalahati 43. Ang 1/4 ay 27. Ay, 27, sorry, 23. No, 23, 43, 82. Pero kapag kumukuha dito sa akin ay yung isa dito na bakery, binibigay ko sa kanya ng 80 per kilo. Gawa kasi na marami naman siyang kumuha. Yon. Okay. Dolores Yabut, ang saya mag-stock sa mga paninda, like mga creamer at mga gatas, magtataas naman yon kapag malapit ng Christmas, pati mga keso at mga sangkap ng mga salad. Buti di bahain sa inyo. So, sa unang sinabi niya, yes, taon-taon naman ganyan, no? At to the point na nauubusan, magtataas, nauubusan, kasi napapriority ang ating mga malalaking supermarkets ng mga ahente. Kasi, like what I said before, meron pala sa under consignment terms or agreement ng mga kumpanyang malalaki or distributor between the supermarkets, ay maaari pang mag-penalty ang mga distributor sa supermarket kapag hindi nila na-provide yung kailangan bilang na napag-usapan sa kontrata. So, kaya inuuna nila na hindi na baling hindi mabigyan ang mga maliliit, sasabihin na ahente, OS po, kahit meron, pag pumunta ka ng oh, may order ba ako? Ay, oo, may order pala ako. Active, sir. Kakabayad ko lang kasi kahapon ng Nestle. So, guys, teka muna ha. Muna ako. Re-receive muna ako ng Nestle products again. Ayan. Ang bilis, ano? Ayan. Konti lang naman yung in-order ko. Kakabayad ko lang kahapon ng 15,000, no? Ayan. So, sabi nga ni Dolores, no, yun nga, no, yearly naman yan, tumataas talaga. Anyways, when it comes to sa hindi bahain, so ang Pandi po ay mataas na lugar. So kung may binabahaman sa part ng Pandi, it is because may mga hindi tamang construction ng drainage. So kaya binabaha. Pero technically, ang Pandi po ay isa sa magandang place to live kasi iwas sa baha, no? Dumadating nga dun sa punto, guys, na nag-uundoy, no? I remember I was 4 months pregnant to Kauri and then undoy. Lumulubog na ang mga karatig bayan, but ang Pandi ay okay pa din, no? So, good choice to be here. Hindi kayo swimming, kuya? May pa-swimming kasi si Mayor, kaya medyo tahimik ang Willow Bend. Okay. So, yon. And then, Rica Nuevo, thank you po. Helen Bosio. Sabi ni Helen Bosio, madami daw biscuit. Actually, konti po yan. Ang dami ko pong kulang. So, ang nagpuno lang yan ay ang Lemon Square at saka ang DCFE, wherein Nissin Monde. But the others, Rebisco, MY San, ganyan, wala pa yan. No, mga fudgy bar, wala pa. So, thank you, Ma'am Helen, for being here. Ruth Antonia, Mami, kaming mga nasa compound, 17 na bahay lang po. 1 year na mahigit ang aming tindahan. Buti na lang binabantayan ng aking asawa. Thanks po and God bless po. Yun, very good. Laban lang. Thank you. Arlene Gonzalez, good day, Mami Park.
share ko lang, store namin, nag-average ng 10K plus ang sales naman everyday. Yung namang Ace Ice Cream ay ang ganda rin po ng sales every week ay nakaka-order kami at maganda naman po ang sales ng bigas namin. Sa pricing naman po ay medyo mataas po sa amin kasi po napakalayong barangay po, sa pamasahe po ay malaki na. Sigarilyo po ang #1 seller namin. Siguro ang ibig sabihin ni ma'am dito ay saleable. #1 saleable namin. Masaya lang po, Mami Park. Thank you, Ma'am Arlene Gonzalez, and congratulations. God bless, no? Nang tama yan. Rolling lang ng rolling, no? And good thing na lang na you decided na nag-put up ka ng or nag-adds on ka ng ice cream, so it adds attraction to your store, it adds and create foot traffic, no? And then also, syempre, it adds income, di ba? So, ang pagdidesisyon naman sa ganyan ay syempre, dapat pinag-aaralan muna, no? Pwedeng subukan. So, ganun talaga sometimes ang mga maliliit. We are in a risky talaga kasi we need also to come out from our shelves, no? I-ano natin yung fear natin. Kasi, ano yung quote? Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Diba? Yun yung ano dun eh, yun yung point. Hindi mo malalaman hanggat di mo sinusubukan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na mag-iingat. Kaya nga may tinatawag na feasibility study survey. Kasi gagawin mo muna yan before you have your final decision. Dahil kung magpo-provide lang naman ng puhunan ay maliit lang naman ang startup, so, given na yon. Ang kaso, ang tanong, kung mag-work ba? No? At hindi mo magiging sakit ng ulo. So, kay Ma'am Arlene Gonzalez, nag-workout, very good. Thumbs up. Okay? So, doon na tayo sa ating next lesson. Ayan, guys. So, kahapon, hindi pala kahapon, nung isang gabi pa, nadadalas pag nasa Reels ako, or kaya nasa Facebook ako, dumadaan sa akin yung mga samut-saring vlog ng sari-sari store. No? And then, there is one vlogger na nag-caught ng attention ko din. No? May edad na siya. No? I will not going to mention the name, but syempre, siguro sige, kasi para credit naman sa kanya to, kaya natin to magiging topic. Okay, so, ang unang topic natin ay yung una niyang kinuwento sa kanyang vlog. Sabi ni Mami Negosyo, no, sabi ni Mami Negosyo, meron daw isa sa lugar nila na pangalanan na lang nating Aling Nena, na isang napakasarap at napakagaling magluto sa lugar nila. At talaga namang everybody will say yes, magaling, masarap, at talaga namang malakas ang negosyo, no? So, si Aling Nena ay ang passion niya ang pagluluto. So, ang pag-uusapan natin for today's video sa una nating topic ay ang passion is not enough. Or being passionate passionate is not enough in the business. Okay. So, syempre, kung passion mo ang pagluluto, more or less, yun ang pinasok. So, yun ang pinasok ni Aling Nena dahil yun ang passion niya, ang magluto. So, but hindi niya na-foresee, or hindi niya, na-overlook niya yung ibang bagay-bagay na dapat i-consider when you are entering into business. Diba? So, tama, passion dapat ang negosyo, nang sa ganun ay mapabuti natin. So, pagdating naman talaga sa quality at sarap ng pagluluto at pagkain, talagang goods na goods si Aling Nena doon. Ika nga ay 5-star kasi masarap, no? But here is the thing, you enter into the business, no? So, hindi mo kumbaga ba parang na-overlook mo yung mga ibang bagay when it comes to management or managing a business. Nahandyan na syempre ang hiring people and look or monitoring your people. So, nag-hire daw si Aling Nena ng mga kamag-anak, pamangkin, kasi walang anak. So, kaya naman, mas minabuti niya na i-hire ang mga relatives. However, recently lang ay nagsara ang Aling Nena sa hindi mong akalain, and everybody is shocked kasi napakalakas, pinipilahan, masarap magluto, ganyan. And magulat na, bigla na lang na bankrupt o nagsara. Why? The reason is, hindi niya na-monitor na dumating dun sa punto pala na ang kanyang mga na-hire ay dinudukutan siya ng sales. Kanya-kanya ng dukot, kanya-kanya ng kuha, ganyan. Dahil passion niya ang pagluluto, nandun lang siya sa likod. At pagluluto ang pinukusan niya kasi dun siya magaling. Yun ang ano niya, forte niya. But, in her part na hindi niya na monitor kung ano ang nasa labas dahil nandun siya lagi sa kitchen, ayun na pala ang nangyayari, no? So, I could relate in that situation. If you remember, guys, na nagpapalaki pa ako ng tindahan, sobrang busy ko talaga. Passion ko ang pagtitindahan. Ito ang aking talagang masasabing buhay. Isa parte ng buhay ko. Na siguro hanggang sa mamatay ako, magiging sistema ko talaga to. Ang pagtitindahan, ang sales. Kasi even bata ako,
ang history ko ay sa sales. And I'm so happy na hindi ko siya sinasawaan. No, napapagod lang pero hindi ko siya gustong ihinto or sawaan. At makikita mo rin yan kay Lola Park na kahit kabilaan na ng senior citizen ang edad, ay talagang pagtitinda pa rin ang gusto niya. At kinikilig pa rin siya kapag tumataas ang sales, no? Nalulungkot pag bumababa ang sales, tuwang-tuwa kapag may mga nadidiscover or mabagong na-adds on sa kanyang mga paninda. Same like me, what I feel, or siguro kayo din. So, nangyari sa akin, dahil gusto ko, ako talaga yung tumitingin ng bibilhin kasi ako yung nagbabudget, ako yung may-ari, di ba? So, kaya naman, hindi ko nakita na sa mga hinal ko ng mga empleyado, may sablay na binigay ko yung tiwala ko, iniiwan ko talaga sa kanila ang kaha, at talaga namang hindi ko sila basta-basta na monitor. So, kaya naman, ang nangyari is, dumating sa punto na hindi ko alam, natudukutan na pala ko, may ginagawa na palang kabalastugan, may hindi ginagawang maganda. So, it is also a lesson learned to me, like Aling Nena. Passion mo, but it is not enough, no? Your passion or being passionate is not enough in the business. You also have to learn what is the business management is. Okay? So, yan ang ating lesson 4. Lesson 1. So, lesson 2 naman, na galing kay Mami Negosyo, na napakinggan ko, is yung hard sell. So, sinare ni Mami Negosyo na ang sabi niya, tayo din daw ba yung mga tipong naiinis kapag ka na mga nasa mall, nasa isang shop, na tumitingin pa lang tayo ay may mga makukulit na ng mga sales lady, no? At ang sabi niya, natutunan daw niya sa kanilang negosyo na hindi dapat maging ganon. Kasi syempre you're building up your brands, no? At saka you're building up your negosyo. Pwedeng wag maging yung parang tipong halos hinaharang na, tapos may ganito po kami, 40% po tayo ngayon, 20% po tayo ngayon, agad-agad ibubungad yung mga ganon. So it annoys, it irritates the customer na instead of ganahan na bumili or pumasok or tumitingin lang naman, ay madidismaya. So hati ang opinion ng mga nasa comment section. Ang iba, sasabi na, baka hindi nyo lang po naranasan ang maging empleyado at maging tindera or maging ahente. Kasi kaya nyo po madaling nasasabi yan. Kami po kasing mga empleyado, mga sales lady or ahente, ay binibigyan po kami ng aming mga employer ng sales quota in a day. So kaya kailangan po by hook or by crook, gaywan po namin ng paraan. Kasi yun po ang aming kailangan. So kaya kung sabi ng iba na kung hindi naman naranasan, huwag magsasalita. So hati nga yung opinion. May iba naman ang nagsasabi, yes, it's okay when you are in your own business. But if you are really the tindera, if you are really requiring employer to beat the sales quota in a day, so mahirap magsalita, no? Yung iba naman, it's good lang if you are in your own business and then ikaw yung nagtitinda din and then you building your own brand. So kanya-kanya ng dahilan at opinion. So, ano naman ang opinion ng Mami Park when it comes to that? So, i-relate naman natin to sa industry ng negosyong sari-sari store. Kasi, siguro yung sinabi kasi ni Mami Negosyo, it is about yung how to have a good sales service, no? So, when it comes to employees. So, dito, ang kagandahan ng ating negosyo ay hindi natin kailangan magkaroon ng hard sell na tinatawag. O yung tipo talagang halos parang buhatin na natin or magwala na tayo sa harap ng customer, bumili lang sila sa atin. So, ang kagandahan sa sari-sari store, nilalapitan siya talaga ng mga customer. Customer talaga ang pumupunta. But, I don't suggest that when you are new in the business or bago ka pa lang sa larangan ng pagsasari-sari store. Tandaan mo, pag newly established ka, you have to stand in the front or as much as possible, visible ka sa mga tao na ikaw ang may-ari or ikaw ang tindera and you are there. At bago ang tindahan, nagpapakilala. I-build mo muna yung trust. I-build mo muna yung customers mo. I-build mo muna ang market mo. Bago ka medyo mag-inarte sa likod. No? So, ganon. Kasi, nagpapakilala ka pa. No? But in a established business, no, tulad sa atin, no, magti 3 years na tayo, still, gusto namin din hanggat maaari nandito kami sa harap. So kaya lang ako madalas na nasa likod pag may tindera ako. So ang tindera as much as possible gusto ko nasa harap. So kaya kapag may bibili, automatic ay may mapagtatanungan ang customer. Kasi may mga customer na nalalagpasan ka kasi akala nila walang tao, nahihiyang tumawag. Hindi lahat ng customer ay tumatawag. So kaya naman kailangan merong nakikitang tao kahit isa dito sa harapan. So ilang beses na may pangyayari na
Meron naman akong customer, nandito naman ako sa harap. Kaya lang kasi feeling ng customer walang, parang nag-aalangan siya, ganun. So, sumigaw ako, sabi ko, hi sir, ano po sa inyo? Ilang beses ko na rin na may mga customer akong napapabalik ko na tipong nadaan lang, lalo na kung hindi mo regular customer at bago yung mukha sa'yo. Ay, meron po kayo nung babalik. No? So, yun yung maganda doon. So, kaya nga sabi ko, lagi pag kami tindera ko, ang first orientation namin ay malayo pa lang ang customer, ngingitian mo na, tatanawin mo na, at ipapaalam mo, ipaparamdam mo na handa kang i-assist siya. No? Handa ka, nandiyan ka lang. So, pag naman sabay-sabay ang customer, maging malikot ang mata na makita lahat ng dumadating at naghihintay pa. At sabihin, wait lang po, ano po sa inyo, wait lang po, o sige po. Yung i-address lang sila na they are already existing in your tindahan. No? Yung kumbaga ba parang, aware tayo na nandyan sila at sila ay aware na nakikita natin sila at naghihintay sila. No, kailangan kahit pa paano ay may mutual understanding between the customer and the seller. Okay? So, we don't have to be so like that, hard sell, but hindi ibig sabihin, hindi tayo mag-e-effort na mag-alok, magtinda, mag-offer. Kasi kami, ang hard sell kasi sa atin na part dito sa tindahan ay yung kapag may gusto talagang may prefer na brand talaga si customer at ang meron tayong brand ay yung kalaban. So, yun ang iha-hard sell natin, na mako-convince natin na baka po pwedeng substitute or option niya yung meron tayo nang hindi na siya aalis at maghahanap sa iba. So, meron kasing mga ganon. And kahit papaano naman ako, sa totoo lang, marami naman ang successful transaction na napapapayag ko doon sa mga hindi naman nila prefer na brand, pero dahil yun lang ang meron ako, ay napapayag ko na. So, doon lang siguro tayo magkakaroon ng part na medyo hard sell ang mangyayari. No? So, being ahente, being a sales agent, sa karanasan ko naman, when it comes to hard sell, normal talaga yan. Talagang dumadating ako talaga dun sa punto na hanggat maaari, paulit-ulit kong i-explain at paulit-ulit kong i-demo kung ano ang meron akong inaalok, kung ano ang maganda sa ino-offer ko. No? But, bago ako dumiskarte ng ganyan, nangangapa muna ako. Tatanong ko po muna, as much as possible, ayokong mag-jump into their personal references. Kasi, nakakahiya din. However, that is a good strategy para kung saan mahuhugutin ang pag-sales talk mo sa isang target mong customer. Example, halimbawa lang, ang laki po ng negosyo nyo, no? Ganyan. Nagtaon na po kayo. Ay, sana all, no? Sana may ganito din ako. Parang hindi na ako magtitinda. Yung mga tipong ganon. Hanggang sa ilan ba anak nyo? Ganyan. Sino po tumatao dito? Yung mga tindera po ba? Paano po pagka po babalik ako? Sino po ba ang aking kakausapin? Yung anak nyo po ba? O yung tindera na lang? So, mga ganon. Kasi, pili lang kayo dyan kasi in that part, no, nakukuha mo yung reference ng tao na kung ano ang needs niya, para iyon ang maiaalok mo. Para iyon yung sasabihin mo kung makakabuti sa kanya ang inaalok mong produkto o inaalok mong services. No? So, you have to be honest. Dito sa tindahan namin, sa totoo lang, kapag kung ano talaga ang needs ng isang customer at alam kong hindi naman talaga tama na ialok pa yung meron ako, sinasabi ko talaga, maghanap ka na lang ng ganun kasi yun talaga kailangan mo. Yun talaga ang dapat. Hindi po pwede ito kasi hindi ito babagay doon or hindi magiging maganda ang kalalabasan na lulutuin mo kung ito gagamitin mo. Bumili ka na lang, maghanap ka sa iba. And sometimes talaga yung mga customer na parang itataboy ko ba sila, sabi ko, hindi ako magagalit kung bibili ka sa iba, okay lang. No? Kasi kung ako tatanungin, mas maganda yung ganito dapat. So, being a responsible seller, syempre, inaalok ko din at sinasabi ko din yung tama at totoo. Dapat ganun. As much as possible, maging 100% honest tayo. Kasi mas doon tayo pinipili araw-araw ng mga customer. Na ito kay Mami Park, hindi ito namimilit, ganito, ganyan. No? So, ganun. So, yun lang. No, wag lang yung dahil sa makabenta tayo. Kasi, dadating naman yan, no? Kapag nakita na sincere tayo at tulad ko, no, sa bigas, yung supplier ko ng bigas. Before kasi guys, nung nagpapalaki pa lang ako at hindi pa ako kumukuha lagi ng service, ako ay nagbabike lang para kumuha ng bigas, di ba? Yun. So, yung kinukuhanan ko ng bigas dati ay along the highway lang, mas prefer ko. Kasi yung palengke namin, pag ganun, parang malalim. So, hirap kapag aakyat ka kasi kung may bigas kang dalawang sako na dala-dala. So, kaya mas prefer ko yung mga nasa kalsada na. But nagsara kasi yung kinukuhanan ko hanggang sa namasyal ako ng palengke at tumingin ako. Nung ako ay nagmamotor pa din, pero
sabi ko, schedule ko na lang, sasabay ko din sa pamimili ko. Pag hinahire ko si paring tonight, yung tricycle, no, yung kumpare namin. So, ngayon, ano ako doon? Alam nyo, may 2 dalaga na nag-alok sa akin na, ma'am, ganyan. Ang galing nila mag-sales talk. Nakakatuwa sa kanila talaga. They will suggest things, kung ano ang needs mo, kung anong kailangan mo, ganyan. Kasi, sabi ko, hindi po pwede ang masyadong mahal. Ganito ako magpresyo, at saka syempre, ang lupa ko, kailangan ganito, ganyan. So, may mga kinukonsider ako na mga bigas na quality naman, pero hindi magko-compromise ang presyo at quality. Ika nga ay affordable, no? So, wag natin gagamitin yung cheap na word, no? Kasi ang cheap ay low price, low quality. Pero ang affordable, lower price, but quality product, no? Kaya laging sasabihin affordable, ha? Okay, now, eto, yun nga, dahil ang galing nila na mag-sales talk, at hindi lang sa sales talk, magaling sila mag-estima ng customer. Hanggang ngayon, ako pa rin ay kanilang customer. Actually, kukuha nga ng bigas ngayon si Daddy Pat. Kukuha siya ng itlog ngayon, Santa Maria, tsaka chicharon, Jenny's, and then bigas. Now, so, what I'm trying to say here is, sa tindahan natin, sa industry ng sari-sari store, we don't have to be so hard sell. However, pagka nagpapakilala ka, bago kang tindahan, somehow mag-effort ka. And also, kapag ka naman ang customer ay talagang may hinahanap na bagay, maging honest ka, huwag yung dahil sa nabilan ka lang. Okay? So, yon. Alam nyo, simple things lang yan, pero it really creates a good customer relationship, no, between you and the customer. It really creates a good income or revenue. Maniwala kayo. Kasi subuko na, no? So, hindi nyo kailangan, honestly speaking, ha, mas masarap pa rin magtinda ng honest, ng masaya, at ng may kababaang loob, no? Kahit mas masarap pa ang kinakain nyo sa mga customer nyo, ibaba nyo ang inyong level. Hindi naman ibaba, literal. Pumantay kayo. Kumbaga ba parang sakyan nyo. No? Hindi yung masyado kayo mapagmataas. Mag-aasta na parang kala mo hindi ka ma-approach, no? Hello? Ang nagpapayaman sa'yo, ang mga customer, maliit, malaki man yan. So, be fair. Okay? So, that's it for today. Thank you very much. And this is Mami Party and this is Team Park. Ang sasabing tindera is my proud career. Bye!